Lungsod ng Coronadal maging host sa SRAAMI 2025. Operational Working Group ng Cotabato Provincial Forest and Ecotourism Park nagpulong. Farmers at Fisher Folks Month 2024 ipinagdiriwang sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Mayo 21, taon 2024. Lungsod ng Coronadal maging host sa SRAAMI 2025. Narito ang ulat. Binati at kinilala ng pamahalaang lungsod ng Coronadal ang mga kabataang Red Armors nitong ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan, kasabay ng Monday Convocation matapos makamit ang tagumpay sa katatapos lamang na SRAAMI 2024. Ayon pa kay Coronadal Mayor Eliordo Ojena na ipagpapatuloy nito ang pagsasanay at kukuha ng mga trainer at coaches para makatulong sa mga bata upang makatulong sa kanilang pagsasanay. Para sa susunod na laban ay mas maging handa sila. Ibinida rin sa programa ang pagkakatanghal sa lungsod bilang first place sa most disciplined delegation at third place naman sa most eco-friendly delegation. Kasabay sa pagtanggap ng parangal, ang pag-anunsyo ng alkalde na ang lungsod ang magiging host sa darating na SRAA 2025. Dagdag ng alkalde na tinatanggap nito ang hamon na maging host ang lungsod at hangarin na makaimbita ng mga panauhin dahil ang lungsod ay maraming ipapakita. Ang preparasyon ng lungsod ay hindi basta-basta na ayusin ang mga dapat ayusin. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxergen Headliners. Operational Working Group ng Cotabato Provincial Forest and Ecotourism Park nagpulong. Narito ang ulat. Nagpulong ngayong araw ang Operational Working Group ng Cotabato Provincial Forest and Ecotourism Park na ginanap sa Governor's Cottage sa Amas, lungsod ng Kidapawan. Tinalakay sa aktibidad ang mga usapin hingil sa naturang lugar na may kabuuang lawak o sukat na 645 hektares na matatagpuan sa Barangay Amas, lungsod ng Kidapawan. Ito ay idineklara bilang protektadong lugar at tinaguri ang Provincial Forest and Ecotourism Park sa bisa ng Presidential Decree No. 881 na may petsang ika-2 ng Setyembre taong 1996. Bahagi ng naging diskusyon ang isinasagawang relocation survey at pag-iimbentaryo ng mga informal settlers upang masolusyonan ang illegal na pag-okupa sa nasabing pampublikong ari-arian. Pinag-aralan din ang mga panukalang proyekto na ilalagay sa nabanggit na lugar tulad ng Dairy Production Area ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET at Arboretum o Botanical Garden ng Energy Development Corporation o EDC. Mapagkaisahan ng grupo na ang mga nasabing panukala ay isa sa ilalim pa sa mas masusing ebalwasyon upang matiyak kung ito ay naaayon sa angkop na paggamit ng mga nasabing protektadong lugar. Ang aktibidad ay dinaluhan ni PGO Technical Assistant Danilo Muico at ng Operational Working Group na binubuo ni na Provincial Legal Office o PLO, Attorney John Hay Diluvio, Office of the Provincial Planning and Development Coordinator o OPPDC, Jonah Balanag, Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, Elena Ragunton, DepEd Cotabato Division SDS, Romelito G. Flores.
DepEd Kidapawan City Division SDS Miguel Filialan, Chief of Police Kidapawan City Police Lieutenant Colonel Dominador L. Palga Jr. at ng kinatawan mula sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Dumalo rin ang mga pinuno ng Barangay Amas, lungsod ng Kidapawan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, Farmers at Fisher Folks Month 2024 ipinagdiriwang sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Nagsama-sama ang iba't ibang agricultural sector gaya ng mga magsasaka, agricultural seed at mga chemical companies para ipagdiriwang ang Farmers and Fisher Folks Month 2024 kahapon, ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Ang aktibidad na ito ay binuo ng Office for Agricultural Services at ng Office for the City Veterinary Services. Ang programa ay nagsimula sa pagbigay ng welcome message ni Sangguniang Panglungsod Committee Chairperson on Agriculture, Honorable Nestor Casador, na kung saan kinilala ang dedikasyon at kasipagan ng mga dumalo. Kasama rin niyang dumalo sina City Councilor Ralenta Bosares Bernardo, Geraldine Collado, Harvey P. Legas, Bernardino Umadhay Jr. at Jose Lim V. Nagbigay naman si City Agriculturist Ivan Jerry G. Arsagon, Regional Agriculture MPA ng kahalagahan ng pagdiriwang sa pagkuha sa mga salita ng alkalde sa pagbigay ng makabuluhang pananalita. Nagpasalamat naman si Mayor Joseph George L. Lechoncito MDDPA sa mga magsasaka at mangingisda sa kanilang pagsisikap at mga plano kung paano pa palaguin ang kanilang pangkabuhayan, pagkuha sa mga pangangailangan, at pagkaayos sa mga infrastruktura na isang technology forum naman ang ginanap na tinalakay ni Philippine Carabao Center Director Jeffrey R. Atok. Ang inobasyon sa paraan sa pagpapaanak ng pangangasiwa ng maayos na kalusugan at pagpapatuloy ng maayos na pagsasaka na pinaunawa ang pagpapalago ng produktibo at kita para sa mga lokal na magsasaka. Nagkaroon din ng pagpapakita ng mga product orientation ng agrochemical at seed companies na ipinakilala sa mga dumalo ng novel seeds varieties, pataba at pest control solution. Nagkaroon din ng mga stall sa mga kampanya para sa mga katanungan sa pagsasaka, pagkakaroon ng malaking kita at makabili ng mga produkto para sa kanilang sakahan. Nagkaroon din ng paraffol at tumugtog din ang Kapamilya Band para sa kasiyahan. Sa closing remarks, nagpasalamat naman si Agriculturist Sherwin A. Escaro sa mga dumalo at pinaunawa nito ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng mga magsasaka, mangingisda at lokal na pamahalaan para sa pagpapatuloy na pag-unlad ng agricultural sector. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Soxurgen Headliners. Atin ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.